Okay, so alam mo kung ano yung pinakamahirap na part sa pagnenegosyo abroad? Hindi yung puhunan na, hindi yung documents, hindi yung competition, kundi yung takot magsimula. Karamihan sa ating mga OFW, nagigising sila ng maaga, pagod-pagod buong araw, magpapadala ng pera sa Pilipinas pag tuwing katapusan, tapos uuwi sa kwarto na pagod, pero may tanong sa isip na hanggang dito na lang ba ako? At walang masama maging empleyado. I'm not against na maging empleyado ka sa abroad. Pero ang masakit kasi, maraming OFW ang buong buhay nila nagtrabaho para sa pangarap ng iba. Habang sariling pangarap nila nakatambak na lang. Kaya kung iniisip mo na magsimula ng negosyo abroad, ito lang yung gusto kong sabihin sa'yo na hindi mo kailangan maging mayaman agad para magsimula. Kailangan mo lang maging desidido. Yung desire. Kasi lahat ng mga successful na negosyante ngayon ay nagsimula din yan sa takot. Merong fear pa rin. Kasi lahat naman tayo pinanganak na may senses of fear. Isa sa mga senses is yung fear nga, di ba? Nagsimula din sila na takot. Takot mawalan, takot magkamali, takot mapahiya, tapos syempre takot malugi, di ba? Pero alam mo ba kung bakit may mga umaasenso? Kasi ginawa nila kahit takot sila, hindi nila hinintay na magkaroon ng perfect timing. Hindi din nila hinintay na yumaman muna sila bago sila magnegosyo. At hindi din sila naghintay ng approval ng ibang tao. Kumikilos sila. Habang yung iba hanggang one day magnenegosyo ako, or balang araw na lang, or balang araw magnenegosyo ako. Pero ito real talk ha. Walang umaasenso na puro panunood lang ng motivational videos, walang mangyayari sa puro sana all. Dadating talaga yung moment na kailangan mo nang mamili. Is it comfort zone or growth? Kasi habang tumatagal, hindi bumabata ang mga magulang natin. Hindi din lumiliit yung bills, palaki ng palaki, at hindi habang buhay malakas tayo habang nagtatrabaho sa abroad, di ba? Kaya habang may oras ka pa, habang may opportunity ka, subukan mo na. Hindi mo kailangan maging expert agad. Lahat natututunan. Ang importante, meron kang courage na magsimula. At kung bumagsak ka man, okay lang. Kasi mas okay nang natalo habang sinusubukan mong baguhin yung buhay mo. Kasi naman tumanda ka na puro what if, di ba? One day, uwi tayo lahat sa Pilipinas. Ang tanong, uuwi ka bang pagod lang? Or uuwi ka ng merong naipunda para sa pamilya mo at sa future self mo? Actually, hindi naman talaga madaling magnegosyo sa abroad. Pero ito yung dapat mong tandaan. Walang malaking pangarap na naging madali. So, sa lahat ng aspiring sellers dyan, sa mga gusto magnegosyo, well, this is your sign. Kasi meron nga kasabihan, start small, start scared, but you start. Because your future family will thank you for the risk you took for today.